Bagyong Ramil or may international name na Fengshen, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit dalawang tropical cyclone-like vortex o TCLV ang nakikita sa forecast model na posibleng mabuo sa karagatan ng Pasipiko sa mga susunod na linggo. Samantala, patuloy na umiiral ang easterlies na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga at sa mga pag-ulan tuwing hapon. At sa Mindanao, isang magnitude 5.7 na aftershocks ang yumanig gabi sa Davao Oriental. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Martes, October 21. Narito ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa DOST, ang Tropical Storm Fengshen o dating Bagyong Ramil ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR at lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon, ito ay patungo na sa bansang Vietnam at wala nang itong direktang epekto sa ating bansa. Pero sa mga kababayan, hindi pa tapos ang istorya ng panahon. Bagamat lumabas na ang Bagyong Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility, merong bagong sinyalis ng pag-ikot ng hangin o TCLV, Tropical Cyclone-like Vortex na nakikita sa weather model ng Pag-asa at Japan Meteorological Agency. At narito ang ating forecast. Mula October 20 to 26, 2025, ngayong linggo, walang inaasahang bagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Fengshen o ang Bagyong Ramil ay tuluyang lalayo ito patungong Vietnam. Mababa at ang posibilidad ng TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex formation sa Philippine Monitoring Domain o PMD. At sa darating na week 2 naman, October 27 to November 2, dalawang TCLV ang posibleng mabuo. Ang TCLV-1 ay maaring mabuo ito sa silangan ng TICAD o Tropical Cyclone Advisory Domain at papasok ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang TCLV-2 naman ay posibleng mabuo naman sa kanlurang hangganan ng Philippine Area of Responsibility. Mababa pa rin ang posibilidad na ito'y maging ganap na bagyo pero patuloy itong babantayan. Ibig sabihin po mga kababayan, habang ligtas pa tayo ngayong linggo, huwag maging kampante. Ang panahon ay mabilis magbago lalo na kapag mainit ang moisture at low pressure na nagsasama. Iyon ang paboritong kondisyon ng mga bagyo. Kaya patuloy po nating babantayan ang dagat Pasipiko sa mga kaulapan na namumuo dahil nga po yan sa mga may pag-init o moisture at low pressure na kasalukuyan nagaganap sa kapaligiran ng ating bansa. At sa mga ganitong pangyayari, ito ang mataas na tsansa na magkaroon ng bagong pagbuo ng mga kaulapan o bagyo sa paligid ng bansa. Ito ang paboritong kondisyon ng mga bagyo, ang init at moisture at low pressure na kung saan pag nagkasama-sama dito nabubuo ang mga panibagong bagyo. At para sa ating weather outlook sa buong bansa, sa lugar ng Batanes, maulap na langit, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at may posibleng flash flood at landslide. Sa Bicol Region naman, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated thunderstorm sa hapon o gabi. At sa natitirang bahagi ng bansa, kasama na ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga localized thunderstorm. At para sa ating hangin at alon, sa extreme northern Luzon, katamtaman hanggang malakas, mula silangan ang mga hangin at merong alon na 1.2 to 2.8 metrong taas. Sa ibang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtamang ang hangin mula silangan hanggang timog silangan na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. Sa Visayas at Mindanao naman, banayad hanggang katamtaman, silangan hanggang hilagang silangan ang hangin na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metrong taas. At sa ating tala ng temperatura sa Metro Manila, 25.9 degrees Celsius na itala bandang alas 5 ng umaga at maximum 33.2 degrees Celsius na itala naman ng alas 2 ng hapon. At ang araw ay sisikat mamayang alas 5:49 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:33 ng hapon. Samantala, isang magnitude 5.7 aftershocks ang yumanig sa Manay, Davao Oriental noong kahapon ng Lunes ng gabi.
Mailalim ito ng 10 kilometro at konektado pa rin ito sa malakas na magnitude 7.6 na lindol noong Oktubre 10. Wala namang naiulat na bagong pinsala, ngunit paalala sa mga residente maghihanda at sa posibleng aftershocks na mga darating. Lagi maghanda sa emergency bag na may tubig, flashlight, radyo at gamot at first aid kit. At i-check ang bitak o sira ng bahay, lalo na sa pader at mga poste. At para sa ating Bible verse of the day, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Mula sa Isaiah 43 verse 2, kahit sa gitna ng unos, lindol o panganib, ang Diyos ay laging nariyan, hindi niya tayo iniiwan. Sa bawat pagsubok, siya ang ating kalakasan. Mga kababayan, kung babalikan ang kasaysayan, ang pangalang Feng Shen ay ginamit na rin noong 2008, isang bagyong naging napakalakas. Tinaguri ang Typhoon Feng Shen or Frank na nagdulot ng malawakang pagbaha at trahedya sa Visayas, lalo na sa Panay at Iloilo. Mahigit 1,300 katao ang nasawi noon, kabilang na ang trahedya ng MV Princess of the Stars na lumubog sa Sibuyan Sea. Kaya kapag narinig natin ang pangalang Feng Shen, ito'y paalala na huwag baliwalain ang mga weather updates. Ang bagyo, kahit mahina sa una, ay pwedeng lumakas bigla-bigla. At narito ang ating safety reminders para sa lahat ng ating mga kababayan sa buong bansa. Kung may paparating na sama ng panahon o bagyo, maghanda ng flashlight, radyo at extra batteries. I-charge ang cellphone bago pa man mawalan ng kuryente. Alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center. Kapag may malakas na pag-ulan, iwasan ang paglabas kung hindi kailangan. Huwag tumawid sa baha kahit mababaw dahil maaari itong may malakas na pag-agos. I-check ang bubong at alulod para iwas tagas o pagbaha sa inyong lugar. Kung nakatira naman sa malapit sa baybayin, bantayan ang abiso ng storm surge o biglaang pagtaas ng alon. Lumayo sa dalampasigan kapag may abiso ng strong winds. Para sa malapit sa mga bulkan o fault line, iwasang tumira sa paanan ng bulkan, maghanda ng face mask laban sa abo. Maging alerto sa mga abiso ng T-box. Tandaan, ang kaligtasan ay hindi lang depende sa gobyerno o ahensya, kundi sa ating sariling disiplina at kahandaan, lalo't higit sa kaalaman at impormasyon na hatid kagaya ng channel na ito at ang mga ahensya, tulad ng Pag-asa at T-box para sa ating panahon. Mga kababayan, kung titingnan natin ang pattern nitong Oktubre hanggang Nobyembre, ito ang yugto ng transition season ng bagyo. Minsan akala natin tapos na ang bagyo pero biglang may sumusulpot ng low pressure area o TCLB sa silangang Pasipiko. Kaya habang maaliwalas pa, gamitin natin ito para maghanda, maglinis at magdasal. At yan ang kabuang ulat panahon dito sa Pilipinas weather ngayong araw ng Martes, October 21, 2025. Manatiling nakaantabay sa official bulletin ng Pag-asa DOST, lalo na kung may pagbabago sa forecast ng TCLBs o Tropical Cyclone Live Vortex. Mga kababayan, sa panahon ng unos, kaalaman ang sandata at pananampalataya ang lakas. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, magi-alerto, ingat tayong lahat.